po ng dugo at ang pagsasalin po sa katawan natin. Gayong alam naman po natin na ang pagkain po ng dugo ay kasalanan po. Ang ito po ba ay sasalin po natin sa taong may sakit, ito po ba ay hindi po kasalanan, hindi po ba mali o tama po ba ito? Maraming salamat po. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Nandi. Unang-una, ang aral sa atin sa Biblia, yung dapat matuto tayo ng nakasulat. Huwag hihigit sa nakasulat. Ulitin natin 4:6 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalong isa laban sa iba. Ayon, ang kailangan matutunan natin, huwag hihigit sa nakasulat. Dapat eksakto sa nakasulat. Yun ang batas ng Ebanghelyo, Eksakto sa nakasulat. Ang nakasulat ay 17 ng Levitico. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ang batas, huwag kakain ng dugo para huwag makain kung manghuhuli ka ng hayop o ng ibon na makakain, ibubuhos ang dugo. Wala naman nakasulat dyan na yung isda, gigilitan mo yung isda para ibubuhos mo naman ang dugo. Wala namang ganon. Ang sinabi, ibon at hayop. Baka, baboy, kalabaw, o ibon, gaya ng manok, pabo, kahit anong ibon, kailangan ibuhos ang dugo. Yun, bawal kainin kasi yung mga dugo na yan, Ngayon, yung sinasabi naman ng saksi ni Jehovah na idinagdag nila sa nasa Biblia, kung bawal ka kumain ng dugo, dapat wag ding magpasali ng dugo. Mali na yon. Bakit? Kung ang intensyon ng pagsasali ng dugo ay para magdugtong ng buhay, masama ba yon? Halimbawa, kapatid, sa Biblia, ang mag-asawa ay isang laman. Isang laman. 19:5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang dalawa, isang laman. Ang mag-asawa, dalawa, isang laman. Ang katunayang isang laman yan, magkahalo ang laway niyan pag naghahalikan. Ang katunayang isang laman yan, pag nagsisiping yan, magkahalo ang similya niyan. Lalaki't babae, naghahalo ang similya. Ngayon, sa isang instansya, halimbawa, na ang lalaki, ang tipo ng dugo ay O. Ang babae ay O rin. Nangangailangan ng blood transfusion yung babae. Direct transfusion. Ibabawal mo ba? Na, uy, bawal yan. Dahil bawal kumain ng dugo. Hindi naman pagkain yun Transfusion yun At ang intensyon nun para sumagip ng buhay. Pwedeng i-direct mula sa lalaki, didiretso dun sa karayom sa punta sa babae. Yun ba, bawal ng Diyos yun? Isang laman yan Halimbawa, isang ina at ang kanyang anak. Nung yung bata nasa loob ng tiyan, di ba totoo yung dumadaloy na duguron? Ay siya ring dumadaloy na dugo sa bata? Nung maipanganak yung bata ngayon, nangangailangan yung bata ng dugo. 3 araw na bata, nangangailangan ng dugo, may impeksyon. Pareho sila ng nanay niya ng dugo. Masama bang yung dugo ng ina idugtong dun sa anak? Labag ba sa Diyos yun? Yung ibigay mo yung buhay mo para sa anak mo?
Basahin natin ang unang 1:3-16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Halimbawa, yung kapatid mo sa Diyos, kapatid mo sa laman, bulag, mangangailangan ng isang mata, dalawa ang iyo. Masama bang ibigay mo yung mata mo ron? O kaya yung isang bato mo, dalawa naman yung bato mo, masama bang ibigay mo yung bato mo? Doon sa iyong kapatid o sa iyong awa, na kaisa mong laman? Kung hindi masamang ibigay yung bato, hindi masamang ibigay yung... ba't naman sumamang maibigay yung dugo? Ibigay mo yung bahagi ng buhay mo para sa magandang intensyong mag-agtong ng buhay sa kapwa, walang kasalanan sa Diyos doon. Iba yung pagkain ng dugo dahil sa katakawan na meron ka naman bang makakain, kumakain ka pa nung ibinabawal ng Diyos. Pero yung wala kang choice, yung asawa mo, kailangan mo iligtas, yung anak mo, babawalan mo yon. Dagdag yan sa Biblia, wala yan sa Biblia. Kontra sa diwa ng Biblia, sapagkat ang Biblia, ang aral niya ay pag-ibig at pagmamahal, pag-aagtong ng buhay. Kung ang kaaway mo'y magutom, pakanin mo. Kung painumin mo. Yan ang aral ng Biblia, pag-aagtong buhay. Kung halimbawa sa dugo ay matutulungan mo yung iyong asawa para wag manganib ang buhay, anong masama ron? Kaisang katawan mo naman yon. Sana naunawaan mo ang aking sagot, kapatid na Nandi.